Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Nagsisimula bilang paghihiganti laban sa kanyang dating nobyo pagkatapos sa kanyang pagiging bagong ina. Kilalanin si Isabela, isang 24 na taong gulang na ang buhay ay nakatagpo ng mas maraming kasawian kaysa sa isang buhay at siya ay nagpupumilit na malampasan ang mga ito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na tigress. Sinasabi niya na siya ay isang virgin ngunit ang buhay ay binastos siya ng paulit-ulit. Nagbago ang kanyang buhay nang magpasya siyang maghiganti laban sa kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng virginity sa isang random na lalaki na nakita niyang naaakit siya. Ano ang mangyayari kapag nalaman niyang ang isang gabing pagsisimula niya ay nagbunga ng panibagong buhay? Part 1. Paano kung ibibili kita ng inumin? Mukhang kailangan mo. Tumingala ako mula sa iniinom kong beer at bumaling ang mga mata ko sa isang napakagwapong lalaking kulay abo ang mata. Siya ay may perpektong jawline na may 5 o'clock shadow dito. Ang kanyang mga labi ay mukhang mabilog at mapang-akit, at naiisip ko kung ano ang mararamdaman na bagsak ang aking mga labi sa kanyang mga labi o mas mabuti kung ano ang kanilang mararamdaman sa pagitan ng aking. Miss, ang sexy niyang boses ay nakakagambala sa aking mga malikot na pag-iisip. I am already drunk pero hindi ko pa rin makalimutan yung asshole na nakatira sa apartment ko. Baka kailangan ko ng isa pang distraction. Ano? I snap at him pero nakikita kong namumuo ang ngisi sa gwapo niyang mukha. Bakit siya tuwang-tuwa? Ang kaligayahan ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Ang buhay ay hindi puro mga peaches at roses. Tinanong ko kung gusto mo ng inumin pero simula nung sinusuri mo ako baka hindi mo na narinig. May nakakalokong ngiti siya na ikinairita ko. Ano ang gagawin ko para mapunasan ito? O halikan ito, bago punasan. Tanong ko at umiling sa kanya. Sayang, malaki ang ego mo, baka mas marami pa ako sa inumin. Tumayo na ako at kinuha ang bag ko para umalis. Napansin kong nakataas na ang aking maiksing itim na damit at ginalaw ko ang aking mga kamay para hilahin ito pababa. Nang matapos ako ay tumingala ako para makita ang kulay abong mata ng lalaki sa aking mga binti. Ako naman ang ngumisi. Kagaya ng nakita mo, hindi ako kailanman ganito. Never akong nag-flirt sa kahit kanino pero siguro naging ganito ka-daring ang panloloko ni Patrick. Ginagawa ko talaga. Pinahirapan ako ng katawan mo baby, at kailangan mong alagaan ang paghihirap ko. Sabi niya habang papalapit sa akin, pagkatapos ay pumulupot na parang ahas ang mga braso niya sa bewang ko. Naramdaman ko ang palad niya sa aking puwetan at pinisil ang kanang pisngi. Gulat akong tumingin sa kanya at pilit kong tinutulak ang kanyang katawan na puno ng mga kalamnan kung saan-saan. Alam kong gusto mo ito. Narinig ko ang husky voice niya malapit sa tenga ko. Nakaramdam ako ng init mula sa aking kaibuturan na siyang dahilan ng pagpisil-pisil ko sa aking mga hita. Ano ang mali sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Ipinikit ko ang mga mata ko para makontrol pero mas lalo lang lumalala ang alak. Ang mahaba at mainit niyang mga daliri ay sumakay na ngayon sa aking damit at hinihimas ang aking clit. Napaungol ako sa sarap na hinilos siya sa kanyang mga kwelyo at idinampi ang aking mga labi sa kanyang mga matambok. Ang club ay may napakadim na ilaw at lahat ay abala sa kanilang mga gamit kaya hindi ko sila pinansin. Patuloy na hinihimas ng lalaki ang clit ko ng paikot hanggang sa maramdaman ko ang isang daliri sa loob ko.
Hindi ko na kaya at sa lalong madaling panahon alam kung malalaman ng lahat ang ginagawa namin. Umalis na tayo dito. Mukhang nababasa ng sexing lalaki ang iniisip ko. Tumango ako at kinuha ang nakalimutan kong purse saka sumunod sa kanya sa isang pulang convertible. Mukhang sobrang mahal. Bet siyang umiikot sa pagkislap ng kanyang pera para makuha ang mga babae sa kanyang kama. Mga 5 minuto kaming nakaupo sa kotseng puno ng tensyon at sumakay sa elevator na tila maghahatid sa amin sa isang penthouse. Pagkasara ng pinto ng elevator, hinila ako ng lalaki palapit sa kanya at mariing hinalikan ang labi ko. Nilagay niya ang mga kamay niya sa ilalim ng mga hita ko at bahagyang hinila na nagpapahiwatig na gusto niyang ipulupot ko iyon sa bewang niya at iyon ang ginagawa ko. Bumukas ang mga pinto ng elevator at nalaman kong dumiretso kami sa penthouse, ngunit bago pa ako maka-explore ay muli akong hinatak sa labi niya. Umalis ang labi niya sa labi ko at lumipat sa pangako pababa sa leeg ko dahilan para mapaungol ako sa sarap. Sinimulan kong tanggalin ang butones ng shirt niya pero hinawakan niya ang kamay ko. Hinila niya ang aking masikip na damit at mabilis na tinanggal iyon, at naiwan lamang ang aking black lace thong na walang bra. Nakatingin siya sa akin, umiinom sa bawat pulgada ng katawan ko at parang instinct na inilipat ko ang mga kamay ko sa dibdib ko. Huwag mong takpan ang sarili mo. Demand ng husky voice niya at binitawan ko agad ang mga kamay ko dahilan para mahulog ito sa gilid ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at sinimulang tanggalin ang butones ng shirt niya ngunit nang makita kong tumatagal ito ay hinila ko ito at lumilipad kung saan-saan ang mga butones. Ano, isa akong babaeng walang tiyaga. At alam kong isa siyang mayaman. Kukuha siya ng isa pa. Umisi siya sa akin at lumuhod ako at sinimulang tanggalin ang kanyang sinturon. 30 long seconds later ay hinila ko pababa ang kanyang designer pants at Calvin Klein boxer. Nanlaki ang aking mata sa nakitang nasa harapan ko. Oh hindi, siguradong hindi magkakasya. I'm a virgin for heaven's sake, napatingin ang lalaki sa mukha kong nagpanik at ngumisi. Ano, may inaasahan ka bang mas kaunti? Inilibot ko ang paningin ko bago ibinalik sa kanyang mahabang ari. Kailangan kong gawin ito, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong kalimutan si Patrick. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang nanginginig na hininga at hinawakan ang aking buhok sa isang kamao at hinila ito at sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may kontrol ako sa isang bagay at napakasarap sa pakiramdam. Ramdam ko ang paninikip ng kanyang mga kalamnan at bago pa man mangyari ay binuhat niya ako at pinahiga sa kama at hinahalikan ako. Lumapit ang mga daliri niya sa clit ko at hinihimas iyon kahit basang-basa na ako. Condom, naiinip kong tanong. Tapos na akong maghintay. Tumayo siya at naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa hubad kong balat at pinipilit kong hindi manginig. Kumuha siya ng isang pakete at pinunit iyon gamit ang kanyang mga ngipin pagkatapos ay inilagay ang kondom at bumalik sa akin. Lumakas ang tibok ng puso ko dahil alam kong mawawala ang V-card ko sa isang estranghero. Kinuha niya ang isang paa ko at ipinatong ito sa kanyang balikat at inilagay ang kanyang alaga sa pagitan ng aking mga folds sa isang tulak. Nakaramdam ako ng matinding sakit at sa isang segundo ay halos mapasigaw ako. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko pero nilalabanan ko. Kapag nabawasan ang sakit, napagtanto na walang paggalaw. Sinubukan kong gumalaw pero hinawakan niya pa rin ako at takot na nakatingin sa akin. Ikaw ay isang virgin, inilibot ko ang paningin ko at tumango. Sinubukan niyang bumangon pero hinawakan ko siya. Sinira mo na. Baka magpatuloy pa. Kailangan ko ito. Baka desperado na ako pero wala akong pakialam. Kailangan ko lang kalimutan ang pagtataksil ni Patrick. Bakit wala kang sinabi? Nagkibit balikat lang ako at ginalaw ang ibabang bahagi ng katawan ko para magpatuloy. Ito ay pagpapahirap. Nakuha niya ang pahiwatig at sa lalong madaling panahon ay nasa ito at para sa ilang mga round. Hindi ko maalala. I feel so satisfied and sated. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay nakalimutan ko ang aking manloloko, bobo na kasintahan na si Patrick. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kama at kapag gumagalaw ako ay may naramdaman akong mabigat sa bewang ko.
May nakita akong muscled arm at wala akong damit. Ang mga alaala mula kagabi ay dumating sa akin ng sabay-sabay at isang bagay na palagi kong minamahal tungkol sa aking sarili ay ang hindi ko kailanman naranasan ang mga hangover. Pilit kong pinipilit at kasing tahimik hanggat maaari upang lumipat sa aking mga damit na kung saan-saan sa malaking penthouse. Hinahangaan ko ito ng isang minutong nagtataka kung gaano kayaman ang lalaking ito. Pumunta ako sa elevator sa penthouse at umalis ng mabilis hanggat maaari. Bye-bye gwapong lalaki. Pumasok ako sa apartment ko at nakita ko ang natutulog na Patrick sa sofa. Mukhang hinihintay niya ako. Inilibot ko ang paningin ko at pumasok sa banyo pagkatapos kumuha ng mga bagong damit at palitan ang aking suot na damit. Bella, baby, ikaw ba yan? Inilibot ko ang aking paningin at agad na nairita kay Patrick. Siyempre nandito ako sa shower. Nagpa siya akong i-assume siya. Hindi pa ako handang harapin ang kalokohan niya ngayon. 20 minutes later tapos na ako at pumunta na ako sa kusina. Dumiretso ako sa ref para maghanap ng makakain, pero kaunti lang ang itlog ang nakikita ko. Mukhang kailangan kong mag-grocery, bumuntong hininga ako. Naramdaman ko ang pagdiin ng dibdib niya sa likod ko at sinubukan akong halikan pero tinulak ko siya palayo. Gusto ko nung ginawa niya yun pero ngayon hindi ko na masikmura. Paglingon ko sa kanya, akala ko wala ka na. Hindi ko na matiis ang paningin mo ngayon. Nakakasuka, nginisian ko siya. Pinahal ko si Patrick at kahit gaano ko sinubukan ay hindi ko maalis ang larawan sa aking isipan. Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala, nakangusong sabi ko. Nag-alala ka sa akin. Joke of the year people. Alam kong medyo drama queen ako ngunit iyon ang sinasabi niyang ako. At iyon ang ipapakita ko sa kanya. Itinaas ko ang aking mga kamay na parang nakikipag-usap sa maraming tao habang ako ay umiikot. Isang inis na buntong hininga ang pinakawalan ni Patrick. Seryoso ako dito Bella, nasaan ka? Naiinis na siya, mabuti. Deserve niya naman. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tumingin sa mga mata niya at ngumiti. Lumipat ako sa kanyang mga tainga sa isang mabagal na dramatikong epekto na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Alam ni Patrick na nahihiya ako sa seduction at sex pero sobrang lakas ng loob ko ngayon. Dahil kaya hindi na ako virgin. O baka naiinis lang ako sa mga laro niya. Pumunta ako sa parehong club, nalasing at niloko ko na nakalimutan na kita. Alam mo ang pinakamagandang bahagi. Huminto ako para itaas ang kanyang pagkabalisa. Kapag hindi siya gumagalaw, mas lalo akong humarap sa kanya. Sobrang nag-enjoy ako, halos pabulong kong sabi. Tumayo ako sa kanya at lumingon nang hindi tumitingin sa kanya. Pag-indayog ng aking balakang ng labis na hindi nag-aalala tungkol sa kanya. Tapos na ako sa kanya. Nagpa siya akong lumipat sa halip ngunit kailangan ko munang maghanap ng bagong lugar at magkakaroon ako ng job interview sa isang buwan. Kumakalam ang tiyan ko na nagpapaalala na hindi ko pa ito pinapakain. Pumasok ako sa shared bedroom at kinuha ang purse ko pero bago ko matapos ang paglalagay sa mga van ko ay sumara ng malakas ang pinto ng kwarto. Inilibot ko ang paningin ko kung gaano ka-childish si Patrick nang hindi lumilingon. Pakiramdam ko ay hinihila ang aking katawan at itinapon sa buong silid na parang literal. Tumama ang ulo ko sa kama at sigurado akong magkakaroon ako ng pagkakalob. Pinikit ko pabalik ang mga luhang nagbabantang lumabas dahil sa instinct. Hindi matiis ang sakit. Gumagalaw si Patrick sa harapan ko at yumuko sa level ko. Ang ganda ng mukha. Kinaplos niya ang gilid ng mukha ko. Pakiramdam ko ay tinataboy ko siya. Nakakalungkot na walang makakakita nito, oh God. Lagi kong inaakit ang mga psychos. Una ang tatay ko, tapos ito. Nanatili akong tahimik dahil hindi ko alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Dati binubugbog kami ng tatay ko hanggang sa napagdesisyonan ng nanay ko na sumuko at tumakas na iwan akong mag-isa para harapin ang baliw niyang asawa. Namatay siya sa ibang pagkakataon pagkatapos niyang ma-overdose. Natutunan ko ang ilang pagtatanggol sa sarili noong siya ay nakulong at kailangan kong pumunta sa foster care dahil wala pa akong edad.
May mga muscles si Patrick na gusto ko pero ngunit ang tao ay isang tamad na palaka. Nagtataka pa nga ako kung paano niya nakuha ang mga kalamnan sa unang lugar, ngunit nalaman ko na nasa genes ito dahil ang kanyang ama ay mukhang masyadong muscle. Basta masipag siya. Naglabas siya ng kutsilyo sa likod niyang bulsa na nagpatahimik sa katawan ko. Napansin niya ang reaksyon ko at lumiwanag ang mukha niya na may sardonic na ngiti. Sinimulan niyang paglaruan ang kutsilyong inilipat ito mula sa aking mukha pababa sa aking lalamunan at likod. Patrick, anong ginagawa mo baby? Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya na ikinalamig ng mga buto ko. Alam mo kung ano ang nagustuhan ko sa iyo Bella. Ikaw itong vixen na may sexy na katawan at magandang mukha pero napaka-inosente. Noong naisip kong virgin ka, ako ay isang nawala. Nagsisimula ng dumaloy ang maruruming kamay niya sa katawan ko. Alam kong kailangan kitang sirain. Kinailangan kong pagtiyagaan ang iyong matalinong bibig at mga drama sa bawat araw. Sinubukan kong makipagtalik sa iyong ngunit sa tuwing tumatanggi ka. Kaya binigay ko ang oras ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na natatakot akong lumabas. Kailangan kita. Kahapon nung bumalik ako at nahanap kita kasama yung dalawang babaeng yun, sobrang nasaktan ako Patrick. Niloko mo ako sa dalawang babae nang sabay Patrick. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko pero ayaw kong magpakita sa kanya ng kahit anong kahinaan. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo kahapon. Napakahina ng boses ko na halos hindi niya narinig ang sinabi ko. Ngunit nagpunta ka at nakipag-sex sa ibang lalaki. Bilisan ko lang ito. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyo na nasa tabi ng ulo ko at sinimulang punitin ang balat ko. Tinulak ko siya ng sobrang lakas kaya gumagalaw siya at natumba dahil sa hindi inaasahan. Mabilis akong tumayo at sinipa ang ilong niya dahilan para matumbo siya sabay ungo. Lumuhod ako sa harapan niya at sinuntok siya sa mukha dahilan para matumbo siya. Kinuha ko ang kutsilyo at tumakbo sa cabinet na may hindi nagamit na lubid na naglabas nito at tumakbo pabalik sa kwarto. Tinali ko si Patrick at nilagyan ng washcloth ang bibig niya. Hinanap ko ang aking telepono ngunit hindi ko ito nakita at kaya tumakbo ako sa bahay ni Mr. Brown at kumatok ng napakalakas at desperado. Pagkatapos ng walang katapusan, lumalabas siya na parang kagagaling lang sa pagtulog at kinukuha ang gusot ko. Maaari ko bang mahiram ang iyong telepono Mr. Brown na wala ko ang akin? Hesitate for a second bago lumipat ng bahay ng mabilis. Sumunod ako sa kanya at hinawakan ko ito sa kamay niya bago tumawag ng pulis. Anong sabi mo ulit ang pangalan niya miss? Naiinip na ako, baka magising agad si Patrick at matanggal ang mga tali. Patrick Reyes. Patrick Reyes. 2 taon na namin siyang hinahanap. Salamat Miss Isabella. May mga lalaking pinapunta na sa inyo at makakarating na sa loob ng 5 minuto. Patrick. Kriminal si Patrick. Oh, Diyos ko. Inilapag ko ang telepono sa counter at mabilis na nagpasalamat at tumakbo papunta sa bahay ko at dumiretso sa kwarto ko, nagkakamali lang si Patrick. Darating ang pulis. Ano ang ginawa mo para hanapin kanila? Napakalaki ng kanyang mga mata na anumang minuto ay mahuhulog. You bitch. Sumigaw siya bago ko marinig ang mga sirena at nagpasalamat sa langit. Gaya ng inaasahan, walang sagot na nanggagaling sa kanya at umupo ako doon at naghihintay. Pagkalipas ng 2 minuto ay tumunog na ang bell kaya tumayo ako at pinuntahan ito. Inakay ko ang mga pulis papunta sa kanya. Pagsisisihan mo ito Bella, ang eksaktong pangungusap na sinabi sa akin ng aking ama. Inilibot ko ang paningin ko at kumaway ako sa kanya ng goodbye. Bumalik ako sa aking apartment pagkatapos magbigay ng aking pahayag at umiyak. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.